Isa sa mga kaibigan ko ang nagsabi sa akin noon. Teacher ang asawa ko dati. At sinabi sa akin ng kaibigan ko na lalaki na siya ding teacher sa college school na yun na pumatol ang misis ko sa mga estudyante niya. Noong time na yun, gusto ko rin makita kung talagang ginagawa yun ng misis ko. Kaya isang araw, lihim akong pinapunta ng kaibigan ko sa eskwelahan. At 9 p.m. ng gabi, wala nang gaanong tao sa school. Nakita ng dalawang mata ko yung misis ko. Kung paano niya pagbigyan yung dalawa niyang estudyante. Ang kwento pa ni Mauricio. And then, anong ginawa niyo, Dad? Muling tanong ni Rita. Masakit na makita yung asawa ko na ginagawa niya yun. Pero naaawa lang ako sa kanya dahil kitang-kita ko rin ang pagkauhaw niya. Maganda siya. Kaya alam kong marami ang gustong kumursunada sa kanya. Kaya hindi rin mahirap sa kanya na makahanap ng lalaki. Hinayaan ko na lang yun kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. Muli na namang tumahimik ang paligid. Ikaw, Rita, may pinagsisisihan ka ba sa ginagawa natin ngayon? Tanong naman ng matanda. Matagal bago sumagot si Rita. Sa totoo lang po, naisip ko pa rin ang anak niyo. Kung tutuusin, hindi natin ito dapat itinuloy dahil mahal ko si Melvin. At anak mo siya. Asawa ko siya. Pero hindi ko maintindihan ng sarili ko kung bakit hindi ko magawang magsisi. Pero Dad, kapag nandito si Melvin, kailangan kong bumalik sa kanya bilang kanyang asawa. Dahil dapat ang katawan ko ay para sa kanya. Ngumiti ang matanda bago nagsalita. Rita, gawin mo ang dapat para sa asawa mo. Para sa anak ko. At Rita, sana ako ang huling pagkakamali mo sa buhay. Batid ang dalawa ang maling pinasok nila. Pero para kasi sa kanila ay natagpuan nila sa maling tao ang makakapagbigay ng pangangailangan ng sarili nila. Hinawakan ni Rita ang mukha ni Mauricio. Opo, ikaw ang huling pagkakamali ko. Pero tandaan mo na hindi ako nagsisisi sa pagkakamali ko sa'yo. Ngiting wika ni Rita sa matanda. Naluha si Mauricio sa narinig niya sa manugang. Naramdaman niya ang pagpapahalaga ng isang tao sa kanya. Iaalay ko po sa iyo at sa anak mo ang sarili ko. Dugtong muli ng kanyang manugang. Pinunasan ni Rita ang luha ng matanda at hinalaki nito ng buong giliw. Dahan-dahan niya itong hinatak para dumagan sa kanya. Muli na namang nilang pinagsaluhan ang isa't isa habang sumasabay sa lakas ng ulan sa labas. Ang bawat akap at haplos ng matanda ay tila isang gayuma kay Rita na nagbibigay kaligayahan sa kanya. Sa kalagitnaan ng kakaibang salo-salo ay biglang nagring ang cellphone ni Rita. Natigilan ang dalawa dahil alam nila kung sino ang tumatawag. Pinilit ni Rita na abutin ang kanyang cellphone. Bago niya sagutin ang phone, ay nagsalita siya. Ituloy niyo lang po. Huwag mong bibitinin ang sarili niyo. Mahinay na wika ni Rita dahil sa totoo lang ay ayaw niyang maantala ang matanda sa lagay na yon. Pero Rita, ang wika ng matanda na naputol. Okay lang po. Go ahead. Let's continue. Basta wag lang pong maingay Dahil doon, hirap na binati ni Rita ang asawa nang sagutin niya ang phone. Hello, Han. Hi, Han. Anong ginagawa mo na? Tanong ni Melvin sa kabilang line. Eto, nasa kama lang nagpapahinga. Sagot naman ni Rita. I'm sorry, Han. Naistorbo ba kita? No, Han. It's okay. Nagbabasa lang naman ako rito Sagot ni Rita. Okay. So, how's that?
Si Dad? He's good naman. So far, we're doing okay. That's nice. Masayang wika ni Melvin sa asawa. Patuloy na sinulit ng matanda si Rita kahit pa kausap nito ang mister niya sa kabilang linya. Nga pala, honey, good news. Makakauwi ako dyan. Mga 3 p.m. alis ako rito. Para mga 5 or 6 p.m. nandyan na ako. Sana lang hindi traffic. Masayang balita ni Melvin. That's good. Namimiss na kasi kita, honey. Hirap na wika ni Rita dahil sa panggigigil ng matanda sa kanya. Han, are you okay? May sakit ka ba? Wala akong sakit, Han. Nag-inat lang ako. Ay, ang lamig kasi eh. Well, Han, ingat ka sa biyahe kasi maulan ngayon dito. Putal na sabi ni Rita. Maulan pala dyan? Kasi dito medyo madilim na ang langit eh. Sige na, honey. Excited to see you. Ligo ka mamaya ha. Namiss talaga kita. Ang pilyong sambit pa ni Melvin. Sure. Paghahandaan kita, honey. Miss na rin naman kita eh. Okay, Han. Paano? See you later. Bye for now and I love you. I love you too, honey. At napatay na agad ni Rita ang tawag nila. Na siya namang pinagtaka ni Melvin. Ang hindi nito alam, sa pagputol ng linya ng telepono ay kasabay na naabot ng dalawa ang tagumpay. Bumagsak si Mauricio kay Rita at hingal na hingal ito, ngunit may ngiti sa labi. Pahina na rin ang ulan sa mga oras na yun. Uuwi po pala si Melvin mamaya. Biglang wika ni Rita. Ganun ba? Sige, magpahinga ka muna para mapaghandaan mo siya. Tugon naman ng matanda. Naman ni Rita ang biglang pagkalungkot ng matanda dahil siguro hindi siya maaangkin ito hanggang mamaya. Pero panahon naman para gawin ni Rita ang kanyang trabaho bilang asawa. Halos kalahating oras pa ang lumipas ay nakatanggap ng text Rita sa asawa niya na nooy paalis na raw sa Pasay. Siya naman ang biglang pagtayo ng matanda sa kama. Iha, doon na ako sa room ko, mag-ayos ka na dyan. Ang wika niya habang nag-aayos ng sarili. Dad? Biglang tawag ni Rita. Napalingon naman ang matanda. Isa pa tayo. Ngiting wika ni Rita. Pabiyahe pa lang naman si Melvin eh. Dugtong pa niya. Muli ay bumalik ang saya ng matanda at agad itong sumampa sa higaan at sinunggaban ang magandang manugang. Abangan po ang susunod na episode ng ating story.